Tatlong reasons kung bakit hindi ka muna dapat magbayad ng tax sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Para maiwasan natin yung samot-saring penalties na kinakatakutan ng mga taxpayers, kasama na kayo at kami. Okay? So pag-aralan po natin siya. Number one reason natin dyan, income tax regime. So ang income tax regime po natin, yan po ay ginagamit natin sa computation ng ating taxable income. So pag nakuha po natin yung taxable income natin, multiply po natin sa ating tax rate, makukuha natin yung ating income tax due. Okay? So for the individual taxpayers na nakaregister sa DTI or practicing professionals na may PRC license, meron po tayong tatlong pagpipilian na income tax regime. Number one is the 8% income tax rate option na nagsimula noong 2018 because of our trade law. Under po ng 8% income tax rate option, wala po tayong percentage tax na babayaran. Quarterly, using the BIR form number 2551Q. So, hindi tayo required mag-file ng BIR form number 2551Q at hindi tayo required magbayad ng quarterly percentage tax na yon. So, using the 8% income tax rate option as income tax regime, ang computation pa natin ay gross sales or gross receipts, annual gross sales or gross receipts, or quarterly, kung quarterly babayaran nyo, minus the fixed 250,000 pesos na deduction, equals taxable income. Okay? So, yung taxable income natin, imumultiply lang natin na sa 8%. Kaya nga tinawag na 8% income tax rate option. Okay? Kasi imumultiply natin siya sa tax rate na 8%. Tapos, makukuha po natin yung ating income tax due. Okay? Ngayon, kung hindi naman kayo lalagpas yung sales nyo, annual sales nyo, na hindi po lalagpas ng 250,000 pesos, ibig sabihin, wala po tayong income tax due na babayaran. Tama? Wala ka nang babayarang income tax due, wala ka nang babayarang percentage tax. So, legally speaking. Tama? Kung hindi kayo lalagpas ng 250,000 pesos annually, gross sales or gross receipts. Okay? So, wala po tayong babayarang income tax. However, required pa rin po tayo mag-file ng ating quarterly and annual income tax return using the BIR form number 17018 para po sa mga individual taxpayers natin. Okay? Pangalawa po nating income tax regime para sa mga individual taxpayers ay yung tinatawag na 40% optional standard deduction or OSD. Para po ito sa mga individual taxpayers na kulang yung kanilang expenses, mas malaki yung sales nila kumpara sa expenses nila, o yung mga expenses nila, wala naman mga valid na resibo, bili-bili lang dyan sa tabi-tabi. At tulad ko, yung aking practice of accountancy profession, meron tayong gross sales from the practice of our accountancy profession pag may consultation. Tapos yung ating mga expenses lang ay ballpen, papel, coupon ban, shipping, yun lang. So, mas malaki yung ang laki ng difference ng ating sales kumpara sa ating expenses. Okay? So, ibig sabihin, mas lalaki yung ating taxable income. The higher the taxable income, the higher the income tax due. Okay? Yun ang rule natin diyan. Ang objective natin, mapababa yung ating taxable income legally speaking. So, ang gagawin po natin diyan, instead na magresibo tayo, kasi mababa lang naman yung ating mga resibo, pwede tayo gumamit ng 40% optional standard deduction. Ibig sabihin, yung 40% ng ating sales, yun na yung ating deduction. Kaya nga, 40% optional standard deduction. 40% ng ating sales, yun yung ating deduction, hindi kailangan ng mga supporting document, hindi kailangan ng mga resibo. Yung ating 40% na deduction, yun na yun. So, mathematically speaking, the 60% remaining is yung tinatawag na taxable income natin. Okay? Or sales or receipts minus the 40% based on gross sales receipts, makakuha natin taxable income, or taxable income equals to 60% of your gross sales or gross receipts. Okay? So, tapos after po natin makuha yung taxable income, imumultiply po natin yan sa graduated tax rate. Under po ng 8%, kanina na-mention natin, 8% fixed na yon. 8% income tax rate, fixed na yon. Pero kapag 40% optional standard deduction, meron tayong tinatawag na GTR. GTR means graduated tax rate kasi meron tayong tax table na tinatawag.
As our taxable income increases, our income tax due also increases. Okay? However, starting January 2018, again, because of our train law, yung first bracket natin ng tax table for individual taxpayer amounting to 250,000 pesos ay exempted na sa income tax. So, zero yung babayaran nyo doon. Zero. In excess of 250,000 pesos taxable income, ha? Hindi gross sales, hindi gross receipts, kundi taxable income, ibig sabihin, minus muna natin yung deduction natin na 40%. Yung excess ng 250,000 pesos annual taxable income, yun lang subject sa ating income tax rate. Yun lang yung income tax due. Ngayon, starting 2023, if I'm not mistaken, in excess ng 250,000 pesos, yung first bracket natin nasa 15% lang. 15%. Tapos palaki na ng palaki yun, depende sa ating taxable income. Taxable income after deductions. In case of the 40%, 40% of your sales or gross receipts, yun yung ating deduction. Hindi kailangan ng resibo, hindi kailangan ng supporting documents. Fixed na yun. Okay? And take note, kung 8% na pinili nyo kanina, na-mention natin earlier, 8% income tax rate option, or this one, the 40% optional standard deduction, exempted tayo sa filing ng financial statement na required attachment sa annual ITR. So, hindi tayo required magpasa ng financial statement kung 8% or 40% yung pinili natin na income tax regime. Okay? Pangatlong income tax regime na ginagamit ng karamihan na taxpayer. Kasi ito yung alam nila na kadalasan na ginagamit sa business income tax natin. Yung tinatawag na allowable itemized deduction or in short, AID. Hindi aid sa aid. Aid. Allowable itemized deduction. So sa allowable itemized deduction, bawat sentavo or sentimo na kiniklaim mong deductions sa inyong sales or receipts, gross sales, gross receipts, ay kailangan may kaukulang supporting document or valid na resibo. Okay? So, bumili ka, may purchases ka, nagtitinda ka, buy and selling ka. So, dapat yung mga merchandise na binibili mo at binebenta mo online or offline, dapat may supporting documents yon sa inyong suppliers. At ang supporting document nung kapag purchases sa suppliers ay wala nang iba kundi resibo, valid na resibo. Ngayon, sales invoice na or invoice na nakaregister sa Bureau of Internal Revenue. Hindi pwede yung nabibili lang sa tabi-tabi or online na walang authority to print. Kasi madidisallow yun kapag in-audit ka ng Bureau of Internal Revenue at malaki yung assessment na babayaran mo. Okay? So, valid na supporting document. Medyo delikado sa allowable itemized deduction kasi may risk na yung inyong resibo or deductions nyo sa gross sales or receipts nyo under allowable itemized deduction ay ma-disallow kapag na-audit kayo ng BIR. At marami ng taxpayers na ganyan ng case na disallow yung kanilang expenses or purchases kasi wala silang valid na supporting documents or resibo dun sa kanilang kiniklaim na deductions. Okay? So, ang advantage naman ng allowable itemized deduction is pwede mong mapababa ng mapababa, legally speaking, yung inyong mga sales natin legally basta meron tayong supporting document. Okay? Ang risk nga lang, kapag na-audit kayo, yung inaakala nyong supporting document na valid ay hindi pala valid. Okay? Kasi yung mga resibo ay hindi registered sa Bureau of Internal Revenue. O kaya naman, yung nababalitaan nyo, ghost receipts, peke yung resibo natin. Okay? Paliwanag po ba? So, under po ng allowable itemized deduction, ang computation ng ating taxable income ay sales, receipts, minus yung ating allowable itemized deduction or aid, makakuha po natin yung taxable income. Again, kung hindi naman lalagpas ng 250,000 pesos, yung annual taxable income nyo under po ng 8 option natin na income tax regime, wala pa rin tayong babayaran na income tax. So, mamili po kayo kung anong gusto nyo na income tax regime. 8% ba, 40% ba, or allowable itemized deduction. Hindi po tayo pwedeng pumili ng 8% sa first quarter, 40% sa second quarter, or allowable itemized deduction or 8 options sa third quarter. Mali po yun. Pipili po kayo ng isa lang dito sa tatlo. 8%, 40%, or 8. Tapos, pwera bawi na siya ng isang taon.
pwera bawi na po siya ng 1 taon or irrevocable siya ng 1 taon. So, hindi po pwedeng papalit-palit. Pwede lang kayo magpalit next year na. Again, sa first quarter, kung existing yung business nyo, or initial quarter, second, third, or fourth quarter, kung kayo ay kakasimula pa lang ng business. Okay? Pero kung existing na yung business nyo na first quarter po ang pagpili ng ating income tax regime. Pipiliin nyo siya sa 1701Q, BIR form number 1701Q. Makikita nyo po doon sa BIR form number 1701Q, meron pagpipilian, di ba? May 8%, tapos may graduated tax rate, under po ng graduated tax rate or GTR. Dalawa yung pagpipilian mo, the 40% or the itemized. Once you selected the 8%, the 40% or the 8%, pwera bawi na siya ng 1 taon. Hindi na po pwedeng magpapalit-palit. Disallowed po yun. Pape-penalty po tayo kapag ganun. Kasi meron tayong violation. Kapalit-palit ka. So, stick to 1 lang, pero 1 year. Stick to 1, pero 1 year kasi pwede ka magpalit next year. Again, for the first quarter. Okay? Yun yung ating number 1 reason bakit hindi ka muna dapat magbayad ng tax sa Bureau of Internal Revenue. Alamin mo yung inyong income tax regime at pagpilian para makapagpili kayo ng mabuti at magkaroon kayo ng tax savings. So, if you want to learn more how to effectively conduct the tax planning strategies sa inyong business para mapababa nyo yung tax nyo, legally speaking, meron po tayo upcoming seminar para sa effective tax planning and reduction tax strategies. Makikita nyo po ito sa ating website, atcbebe.com, o kaya sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Nandun po yung schedule ng ating seminar online, kung malayo kayo, or face-to-face, kung malapit kayo doon sa lugar ng ating face-to-face na seminar. So, you may visit us on our website, atcbebe.com. Nandun po yung mga upcoming nating seminar, kagaya ng ating tax planning. O kaya naman ay face-to-face, kung gusto nyo kung malapit na kayo doon sa lugar ng ating venue. Okay?